Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Sa araw na ito, inaalaala natin ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Sinasabi na itong magkakapatid na ito ay itinuring na kaibigan ng ating Panginoong Hesus. Maraming mababasa tayo sa Ebanghelyo kung saan sinasabi ang ating Panginoong Hesus ay nagpupunta sa tahanan ng magkakapatid na ito. At kung nasusundan natin ang kwento nitong magkakapatid na ito, alam natin kahit papaano na bagamat magkakapatid, iba-iba sila ng pamamaraan ng pagbibigay ng importansya, ng pagkilala, ng pagpapahalaga sa ating Panginoon. Alam na alam natin, si Marta, yung tipo ng kapatid na kapag may bisita, nagpapakaabala. Talagang siya yung nagiging busy sa paghahanda ng pagkain, sa paghahanda ng bahay. Gusto niyang siguraduhin na sa pagdating ng bisita, lalo na ng ating Panginoong Hesus, mayroon siyang maipapakain na masarap at magiging presentable ang kanyang bahay. Yan si Marta. Iba si Maria. Si Maria, mas pinili niya ang kapag dumating na ang bisita, si Jesus sa kanilang tahanan. Siya'y mauupo lamang sa paanan ni Jesus at makikipagkwentuhan, makikipag-usap. Sapat na para kay Maria ang minsang pagdalaw ni Jesus sa kanila para siya'y makipag-usap. At halos wala tayong mababasa sa Biblia na naging pamamaraan ni Lazaro kung papaanong ipinakita niya ang kanyang pakikipagkaibigan, ang kanyang pagpapahalaga sa ating Panginoon. Pero merong bahagi sa isang ebanghelyo kung saan sinasabi si Lazaro ay nandyan lang sa isang tabi. Siya yung tipo ng kapatid na napakatahimik. Nandyan lang at siya'y nakikipag-usap din minsan sa ating Panginoon. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay hindi yung paramihan ng nagagawa. Ang mahalaga dito ay hindi yung kung sino ang pinakamalapit sa ating Panginoon. Ang pinakadapat nating pagnilayan ay ang kung ano ang laman ng kanilang puso sa iba't ibang pamamaraan ng kanilang pagkilala, pagpapahalaga, at pagtanggap sa ating Panginoon. Maaring sabihin na si Marta ang pinakamaraming nagawa, siya ang pinakapagod, siyang halos nagpakaabala. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanya? Marta, Marta, nagpapakaabala ka sa maraming bagay. Isa lang naman talaga ang mahalaga. At iyon ang pinili ni Maria, at ito'y hindi aalisin sa kanya. Para sa ating Panginoon, nakita niya ang kung ano ang laman ng puso ni Marta. Masyado kang nagpapakaabala at dahil sa kaabalahan, ang puso mo ay napupuno ng galit. Ang puso mo ay napupuno ng sama ng loob. Panginoon, sabihan nga po ninyo yung kapatid kong iyan, paupo-upo lang dyan, walang ginagawa. Manong tulungan naman ako sa aking mga ginagawa. Di ba ganon ang taong masyadong nagpakaabala sa maraming bagay? Ang nakikita, yung iba na walang ginagawa, habang gusto niya, siya'y para bang bigyan naman ng pagtulong at ng importansya. Mga kapatid, sa kapistahan ng magkakapatid na ito, napakagandang pagnilayan ng ating Panginoon
ay patuloy na dumadalaw sa bawat tahanan at siya'y nagsisikap na makipagkaibigan sa bawat miyembro ng tahanan. Iba't iba ang pamamaraan ng pagtanggap ng magkakapatid, iba't iba rin ang pamamaraan ng ating pagtanggap sa Kanya. Pero tandaan natin, ang tinitignan ng Diyos ay ang kung ano ang laman ng puso, hindi ang kung ano ang maibibigay natin sa Kanya sa panlabas na anyo. Puso ang pinakamahalaga para sa ating Panginoon. Ano ba ang laman ng iyong puso? Ano kaya ang laman ng aking puso? Sa lahat ba ng pinagkakaabalahan ko sa buhay ko ngayon, ang matatagpuan ba ng Diyos sa aking puso ay isang pusong malinis na sa kabila ng pagpapakabagod at pagpapakaabala, malinis at walang anumang bahid ng sama ng loob. Kaya hingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo ay tunay na maging kaibigan para sa ating Panginoon, kaibigan na naririyan, handang makinig, handang dumamay. Ang kanyang presensya ay sapat na para tayo ay mabiyayaan. Amen.